Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge of the day. Ngayon pong August 19 na Wednesday, the Bible says in Proverbs 24 verse 16, "For a just man falleth 7 times and riseth up again." Yan po ang pamagat natin. "But a wicked shall fall into mischief." So, word meaning po tayo. Yung just po dyan ay tzadik. Sa Hebrew word, ibig sabihin ay righteous. A righteous man falleth 7 times. Yung 7 times po ay shiba sa Hebrew word. Ibig sabihin po indefinite number. Kumbaga perfect number po yan. When you read the Bible, 7 in the Bible, it's a perfect number, mga kapatid. Kumbaga indefinite. Alright, indefinite number. Kaya nga kahit ilang beses kang bumagsak, indefinite. Alright, pero pag tumatayo ka, titibay ka, di ba? So, hindi ang isang just man ay hindi nananatiling nadadapa, hindi nananatiling discouraged, hindi nananatiling disappointed o frustrated, kundi tumatayo po yan. And rise set up again. Yung rise set up again po ay kung sa Hebrew word, to rise yan. Pero, but the wicked, the Bible says, shall fall into mischief. Yung mischief naman po ay evil or bad. Yung wicked, masamang tao, ay nagfo-fall na lang siya sa kasamaan. Kumbaga, nagkasala ka naman na, tuloy-tuloy mo na. Yung ganun po. Kumbaga, nagkamali ka naman na, tuloy-tuloy mo na. Diba? So, hindi naman na maganda ang ginawa ko, kasalanan naman na. Tuloy-tuloy na. So, kaya nga, they fall into mischief. Opo. Bakit? Kasi, yun na yun ang buhay na nila. Kaya nga tingnan niyo yung mga tao ngayon, yung mga sa mga ibang mga tao. Kasi ako nag-area sa squatters area sa Maynila. Talagang yung mga nagda-drugs, tuloy-tuloy na nila. Naninigarilyo, tuloy-tuloy na nila kasi ito na Oo, ito na. Kahit alam nilang nakakasama yung sigarilyo, alak sa kanilang buhay, droga, nahuhuli sila, pinapatay. Ito na So, tinutuloy na lang. Kaya nga, a wicked shall fall into mischief. Pero, hindi ganun ang just man. Yung righteous man, yung just man, by the way, bakit tayo naging righteous? Hindi dahil sa ating righteousness. Wala tayong sariling righteousness. It's because of the righteousness of Jesus Christ imputed to us. Yung katuwiran ni Kristo, yung tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas natin, yun po ang nagbigay ng righteousness sa atin. Alright? Kaya nga, bakit tayo nakakagawa ng righteousness? Bakit? Kasi, dahil merong righteousness si Kristo na sa atin. At bumagsak man yan, 7 times, indefinite number, bumabangon po yan. Pero pagbangon niya, mas matibay na siya. Pagbangon niya, ay natuto siya. Diba? Pagbangon niya, ay meron siyang na-experience niya yung biyaya at power ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya nananatiling bagsak. Hindi siya nananatiling fallet. Oo, sabi dito, adjustment fallet. Hindi siya nananatili doon sa pag-fall. Hindi naman, tingnan nyo nga yung bata, pag nadadapa, bumabangon Bata nga, bumabangon. So, tayo pa kaya bilang anak ng Diyos at Kristiyan na may Diyos. Pwedeng manalangin, may Bible, may church, may pastor, may kapatiran, may Holy Spirit. Diba? Pwede kang bumangon fallet 7 times, indefinite number, hindi ka nananatili sa pagkabagsak, pagka-prostrate, pagka-lugmok sa kasalanan. Kung nagkasala ka, napainom ka, pasigarilyo ka, anak ka na ng Diyos, huwag ka manatili dyan. Bangon. Diba? Kasi matututo ka dyan. Alright? Sa ating pong principle of the day, the one who falls and rises stands stronger than before. Mas matibay na yung nag-fall na bumangon. Ayan po ang ating Bible knowledge of the day. Magandang araw po sa ating